Agupis ng iti. Ano natin yun? Garlic. Gagawin ko siyang pickle. Pickled garlic. Matrabaho lang tamay-samay sa mga pukisan. Isa-isa ba? Hindi katulad ng bawang. Hindi tulad ng sibuyas na kapag binalatan mo, nabalatan na lahat. Hindi katulad nito. Hindi gaya nito na isa-isa. Ayon sa mga eksperto, ito ay maganda sa ating kalusugan, sa ating digestive system, ating sa mga may mataas na blood sugar ba? Kasali ba yun? Yung may mga mataas na BP, at yung may mataas na bad cholesterol, kagaya ko. So, why not try this one? Hindi naman siya masyadong expensive. Pero kumakain naman ako yung ganito. Sinasabay ko sa pagkain ko, lalo na kapag prito yung ulam. Kasi doon sa trabaho, almost prito na lang lahat ng ulam everyday. Yung ginagamit nilang oils, yung sunflower oil, tapos kung ilang ulit pa ginamit, mga 3 beses, ganun. So, mas maganda na binabalance natin yung mga kinakain natin. Kaso nga lang, yung amoy talaga ang kalaban, tapos yung lasa niya. Kapag kinain mo ng buo na ganito, ewan ko na lang, hindi masusunog yung bunganga o lalamunan mo. Kaya sa akin, kagat-kagat lang. Nakakadalawa naman ako. Kapag kaprito talaga ang ulam, nakakadalawa ako ng ganito bulb. Bulb ba? Tawag dito? Yung isang pirasong ganito. Or yung buo yung isang bulb. I don't know. So, itatry ko yung sabi nilang pickled garlic kasi doon daw nababawasan yung niya, yung anghang niya. Hindi naman siya expensive kaya let's try. Ibababad lang ito sa pa tayo maghiwalay. Samantalang yung mga lovers naghiwalay. Ay. So, ito pa lang na ko, hindi pa kasya sa ganitong bottle na binili ko. So, mag-a-add pa ako mga 3. 3 naman ganito. 3 or 4. Si bibiyag na magtupay. Magrigas ka na iya. So, kapag gusto nyo din kumawa, guys, magbalat lang kayo, pero wag niyong hugasan. Pagka balat natin, lagay natin sa bote, ibuhusan ng punuin ng apple cider vinegar or honey, yung mababad siya, yung lubog lahat yung mga sibuyas, yung mga bawang. Tapos after a week, pwede na daw siyang i-consume. Kapag nag-green naman wag niyo itatapon kasi yun ang maganda. So, I'll try mine. Wala namang mawawala. At saka, may gusto talaga akong gamutin or ibaba na hindi magandang mataas sa aking katawan, sa aking kalusugan. Yung aking cholesterol, bad cholesterol. So, why not try? Kasi matigas ang ulo ko, lagi akong kumakain ng mga unhealthy foods, yung mga sweets, yung mga fried, yung mga fats, bad fats. Tao tayo may cravings tayo Kaya, hindi natin maiwasan yun. So, gawa na lang tayo ng mga pang-balance, kaysa naman continuous tayong uminom ng mga synthetic drugs. Maintenance ba? May problema ka na sa dugo, may problema ka pa sa kidney kung patuloy ka pang iinom ng mga synthetic drugs na nire-reseta ng mga doctors. Doon kung talagang kailangan naman, kailangan yung sundin yung doktor nyo. Kasi para din naman sa inyo. Ito lang ay para sa pang-balance. Pero kapag ka daw, ayon sa mga eksperto kapag gumagamit kayo ng blood thinner, huwag na kayong gumamit nito. Kasi pampalabnaw din to ng dugo. Baka masobrahan, madeda pa kayo. Joke lang. Hindi joke yun. Totoo. Lalo pang magka-problema, di ba? Kaya kapag may blood thinner kayo, huwag kayong hindi kayo kasali. Or just consult your doctor na lang. Ganun. Pero most of mga doctors, ayaw nila yung mga ganyan, ng mga ayaw nila yung mga natural. Hindi nila nagre-recommend. Mga ilan lang yung mga doktor na, okay, ito muna ang gagawin mo, mag-diet ka muna, mag-ano ka muna mga naturals, gumamit ka ng mga natural herbs, gano'n. Tingnan natin kung may improvement, tsaka
Tsaka ko, ikaw bibigyan ng ganitong gamot kapag ka hindi epektibo yung gagawin mong healthy lifestyles diet. No? Kasi may na-experience ako dito sa UAE na ayun, nagtatanong ako kung may diet ba sa ganito, para mapababa. Sabi, wala daw. Samantalang yung mga ibang doctors naman, hindi doctor kwak-kwak, yung mga nagbablog, nag-share ng mga pangkalusugan tips, mga natural ways. May mga naman, may healthy diet naman para sa mga sakit-sakit. Pero kapag malala na, yun talaga. Yung kailangan ng synthetic drugs. Pero kapag yung hindi naman grabe na katulad sa akin, na pwede pa naman makuha sa healthy living, tagal ko nang binabalak na gumawa ng ganito kaso lagi pang tinatamad. Ngayon lang talaga, ngayon ko lang talaga gustong i-pursue. Charis. Kasi 1 week mo din hihintayin bago mo pwedeng kainin. After a week. Tapos kapag may makausap ako at may naamoy na hindi maganda sa bunganga ko, huwag na kayo magreklamo. Kasi, kakain ako ng bawang. Tapos makamoy mo din sa pag-burp. Ang sama ng amoy. So, this is pancit. This is apple cider vinegar. Oh. Tapos buhusan lang natin. Ay, palagi. So, palagi. Ang natin. Uy, ka.